Isang bahay sa Quezon City natupok. Mga otoridad muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat para makaiwas sa sunog. Hanggang 2 pisong dagdag singil sa mga produktong petrolyo ipatutupad simula ngayong araw. Mahigit 20 cyclists na nakikisa sa mapayapang anti-car protest sa Brazil, sinagasaan ng isang kotse. At silipin ang star-studded Oscars after party ng Vanity Fair magazine. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Hindi biro ang dinanas na takot ng mga Pilipinong nakaligtas mula sa gulo ng Libya. Pero kahit nakauwi na sa bansa, labis pa rin ang kanilang lungkot at pag-alala dahil wala silang naiuwing pera para sa kanilang pamilya. Narito ang report ni Cedric Castillo. Sa araw-araw na ginawa ng may kapal, ito ang masalimuot na sitwasyon na sinusuong ng marami sa atin. Nakasusulasok na usok ng mga naggigit-gitang sasakyan at nakapandudungis na malagkit na ihip ng hangin. Pero para sa ilang mga kababayan nating mas piniling makipagsapalaran sa isang hindi pamilyar na teritoryong tulad ng bansang Libya, langit daw ang pakiramdam ng muling masilayan ang bayang pinagmulan. 3 buwan pa lang ang nakakalipas nang lumipad si Jason Limbo papuntang Libya para magtrabaho bilang isang material controller sa isang power plant doon. Sa simula pa lang daw ng saglit na panahon niyang pagbabanat ng buto sa ilalim ng estadong hawak sa leeg ng diktador na si Muammar Gaddafi, naramdaman na ni Jason na hindi magiging maaliwalas ang buhay nila sa Libya. Yung dumating kami doon sa airport pa lang, tingin namin yung airport para ano lang, Changi lang eh. So, para ano lang, tindahan na malaki. Magulo, madumi, gano'n. Tapos sa labas, halos disyerto lahat. Pero ang pangarap para sa mga mahal sa buhay na iniwan niya sa Cebu na unti-unti na sanang makakamit, winasak ng bangungot na dala ng pag-aaklas laban sa leader ng Libya. Every 200 meters, mayroong checkpoint. Ang may mga hawak doon na baril, mga nakasibilyan lang. Mga bata pa. Tapos tinututukan lang kami. Ganun. Para naglalaro lang ba? Ano naramdaman? Siyempre natatawag kami doon, baka biglang hindi namin alam kung kalaban yun o kakampi. Kasama rin ni Jason sa pinagtatrabawang power plant sa Libya si Paul Espinosa. Napailing na lang si Paul nang ikwento niya sa amin ang tungkol sa lokasyon nila sa Libya, ang bayan ng Sirte na mismong balwarte ni Gaddafi. Sa kanya raw pagkakaalam, bumubuelo na ang mga kalaban ni Gaddafi para lusubin ang bayan nito. Pag na-tense, masyadong tense kami doon kasi pag matapos na kasing Benghazi at Tripoli, doon na lahat eh. Tapos lalaban naman kasi mga tao doon eh. Kasi na time na once na yung time na una na pinuputok ng baril doon, yun na. Yung mga tao doon, lahat mga Pilipino, wala na. Hindi namin alam kung saan kami wala kami kung saan kami lalabas. Dalawa lamang si Jason at Paul sa halos 400 Pilipino na nakalikas na mula sa panganib sa loob ng bansang magsasalbasa na sa kanila sa kahirapan. Pero sa kanilang pag-uwi, tanging baon nila ay ilang pirasong pera ng Libya na ni hindi raw pwedeng papalitan ng piso sa ating bansa. Zero eh. Wala naman kasi walang value daw eh. Yun, wala kaming choice. Wala ka din kami pera. Standby muna kasi paparelax muna kasi ay mahirap eh. Mananatili sa tanggapan ng OWA ang ilang mga OFW na uuwi ng probinsya hanggang mabigyan sila ng pamasahe ng kanilang mga employer. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. 137 OFW mula Libya ang nauna nang nakauwi sa Pilipinas kahapon. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa NAIA Terminal 1. Masayang-masaya ang mga OFW dahil ligtas silang nakabalik sa bansa para makapiling ang kanilang pamilya. Sa kabuuan, mahigit 400 OFW na ang nakauwi sa Pilipinas simula na mag-umpisa ang voluntary repatriation na ikinasa ng Department of Foreign Affairs. 1,500 Pilipino mula sa Libya inaasahang maililikas na ngayong araw patungong Greece sakay ng cargo vessel na inupahan ng gobyerno ng Pilipinas. Nananatili naman sa Libya ang ilang opisyal ng DFA para tumulong sa repatriation. Narito ang report.
Naka-full evacuation mode pa rin ang Department of Foreign Affairs para sa mga Pilipinong naiipit sa gitna ng tensyon sa Libya. Bukod sa pagpapauwi sakay ng mga eroplano, umupa rin ang gobyerno ng cargo vessel para sa evacuation. Inaasahang darating sa Benghazi port ang barkong Ionian Queen para dalhin papuntang Crete Island sa Greece ang 1,500 na mga Pinoy. Hindi na binanggit pa ng DFA kung magkano ang upa nila sa barko. More than the price, no? Gusto sana natin to tingnan na kailangan natin gagawin para po mailigtas yung buhay po na nakasalalay doon. Sa bilang ng DFA, mahigit 2,000 OFW na ang nakalabas ng Libya, kabilang ang mahigit 900 nakatawid ng border. 15,000 OFW raw ang target ng DFA na mapabalik ng Pilipinas. Kaya naman nananatili muna sa Libya si Undersecretary Esteban Conejos. Mauuna nang babalik si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na nanguna sa paglilikas ng mahigit 500 Pinoy sa Tripoli patawid ng Tunisia. Nasa Libya rin si Undersecretary Ricardo Endaya na nangangasiwa sa Quick Reaction Team para sa repatriation sa susunod na 6 na araw. Sa ngayon, nasa halos 4,000 na raw ang nagpatala para sa voluntary repatriation. Nananawagan ako sa lahat ng Pilipino dito sa Libya na na please contact the Philippine Embassy immediately for your voluntary evacuation. Nananawagan din ng DFA sa employers na tuparin ang nakasaad sa kontrata ng mga OFW sa Libya na sila ang maglilikas sa mga empleyado kapag nagkagulo gaya ng nangyayari ngayon. Ako, magre-reckoning to later on kung papaano. Hindi to titigilan kasi may obligation nga po na, na sila na dapat ilikas. Si Pangulong Aquino naman nanindigang hindi pa kailangan ng emergency powers para tugunan ang mga epekto sa atin ng gulo sa Libya. I made to understand that there is substantial funds with OWA that can be utilized for this purpose. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Kaugnay ng pagpapauwi ng mga Pilipino mula Libya, makakusap natin si OWA Administrator Carmelita Dimzon. Administrator Dimzon, good morning. Hello, good morning, Igan. Opo, may mga schedule pa rin tayong arrival ngayong umagang ito? Actually, meron sanang scheduled na isang chartered flight ngayong umaga, pero nagkaroon ng delay. So, yung arrival, hindi pa ngayong itong umagang ito. We're waiting for the advice kung kailan ito lalapag. Meron ding mga naka-schedule na dadating itong hapon. Merong tiniketan ang OWA na mga 36. Sila yung darating mamaya galing ng Tunisia. At meron pang ibang mga flights na ang dala, mga ilan-ilan na mga OFWs from Libya. Okay, nag-aalala sila pagdating dito sa Pilipinas, kamusta yung kabuhayan nila? Ano ho ba maitutulong ng OWA dito? Yung pondo daw po nila, hinahanap nila, Administrator. Oo naman, andyan ang pondo. Intact na intact, kaya nga tayo nag-iipon ng pera, inaayos natin para pag may mga krisis na ganito, meron tayong pagkukuhanan. Alam na nila yung proseso. Kaya sinasabi nga namin sa kanila na yung mga gustong mag-avail ng financial assistance, ibibigay po natin. Pinaplansya lang natin po na maayos kung paano natin i-implement itong programa na ito. Meron po tayong financial grant at meron din po tayong ibibigay na tulong para sa kanilang livelihood. Mga magkano pinag-uusapan natin, Administrator? Hindi pa ho ito na-approve ng Board of Trustees ng OWA, pero ang ating nire-recommenda po ay 10,000 na grant at yung 5,000 worth of training, of resources, of mga programa po patungkol sa reintegration. So, yun po yung recommendation po natin sa Board of Trustees na maaring ma-approve within this week po. Okay. Kagabi po may mga nakausap ang GMA News na OFW dumating galing Libya. Ang kwento nila, marami pa raw OFW na hindi makaalis dahil nakalikas man sila papuntang Egypt, wala naman daw silang makitang nag-aasikaso daw po doon. Paano po ba yung koordinasyon natin? Meron po tayong